Hello guys, good morning mga igan, good morning. Kape tayo, almusal. Habang nagkakape ako guys, may nabasa ako dito sa isang article sa internet. Galing ito kay hellodoctor.com.ph. Ang dalawang epekto ng kape sa ating katawan. Meron pala itong dalawang epekto, isang negatibo at isang positibong epekto sa ating katawan. Ayon dito mga guys, maraming mga tao ang umiinom ng kape araw-araw. Kaya naman mahalagang malaman kung ano-ano ang mga maaaring maging epekto ng kape sa katawan. Sa ganitong paraan, malalaman ng mga tao kung sobra ba ang iniinom nilang kape o ayos lamang para sa kanila ang uminom ng parihong dami ng nakasanayan nila sa araw-araw. Importante ito guys dahil kailangan natin sa ipasok natin sa ating mga katawan kahit na ah, kape lang kape lang yan, pag sumusobra din pala ay masama sa katawan. Ayon dito, ang positibong epekto niya, ito ay nakapagpababa ng banta ng sakit sa puso. Sabi dito, una sa lahat, ang tamang dalas at dami ng pag-inom ng kape ay makatutulong para mapababa ang mga bantang pangkalusugan na dulot ng sakit sa puso. Isa ito sa mga positibong epekto ng kape sa katawan. Maaring nakakagulat ito sa iba sapagkat maraming mga tao may sakit sa puso ang umiiwas sa pag-inom ng kape. Gayun pa man, sa tamang dalas at dami ng pag-inom, makakatulong ang kape para maprotektahan ang isang tao mula sa sakit sa puso. Napatunayan ng mga mananaliksik na ang regular na pag-inom ng kape ay may potensyal na makabawas sa posibilidad ng coronary heart disease, lalo na sa mga kababaihan. Now, take note mga kababaihan, merong positibong dating ang kape sa ating katawan. Ang parehong caffeinated at decaffeinated na kape ay nakapagbibigay ng ganitong benepisyo. Kaya naman, posible na ito ay dulot ng ibang compound ng kape at hindi ng caffeine. Gayun pa man, mahalagang isalang-alang na ang benepisyong ito mula sa kape ay posible lamang kung ang pagkonsumo ay nasa moderasyon o tamang dami na may kakaunting asukal. Kung posible, ang sobrang pag-inom ng kape naman ay maaaring magkaroon ng kabaliktarang epekto. Ulit guys, ang sobrang pag-inom ng kape ay maaaring magkaroon ng kabaliktarang epekto. Ayon dito guys, nakatutulong din ang kape na mabawasan ang banta ng diabetes. Take note guys, makakatulong ang kape na mabawasan ang banta ng diabetes. Hindi ito yung may diabetes ka na, iinom ka para gumaling ka. Hindi ito guys. Ito lang ay makakatulong na maiwasan ang banta ng pagkakaroon ng diabetes. Isa pang magandang epekto ng kape sa katawan ay ang pagbaba ng bantang dulot ng diabetes. Pinaniniwalaang ang caffeine ay may epekto sa kung paanong ginagamit ng ating katawan ang insulin. Kaya naman, ang pag-inom ng kape ay maaaring makabawas sa banta ng pagkakaroon ng type 2 diabetes. Type 2 diabetes. Gayun pa man, mahalagang isalang-alang na posible lamang ito kung ang kape ay may kakaunti o walang asukal. Take note, maging posible lang yon kung ang kape mo kunti lang ang asukal o wala talagang asukal. Kung lalagyan mo ang iyong kape ng maraming asukal, kailangan mo pa rin magbawas ng iyong pagkonsumo ng asukal o gumamit ng sugar substitute. Meron kasi tayong mga
ano na ngayon guys na hindi sugar. Although matamis siya, pero hindi siya sugar. Yari ito sa mga halaman. Naalala ko, hindi ko na maalala. Meron yan, galing sa halaman, dahon ng halaman. Nakapagpababa rin ito ng banta ng Alzheimer's disease at Parkinson's disease. Ang pag-inom ng kape ay nakita rin nakapagpababa ng banta ng pagkakaroon ng Alzheimer's at Parkinson's disease. Nagagawa ito ng kape dahil ang caffeine ay sinasabing nakapagpapahinto ng mga receptor sa utak na nagiging dahilan ng cognitive decline. Ito ay nangangahulugan na ang pag-inom ng kape hanggang sa pagtanda ay makatutulong para maiwasan o makatulong na ma-delay ang pagkakaroon ng Alzheimer's at Parkinson's disease. Ito naman yung guys, yung banta. Ang mga bantang pangkalusugang dulot ng kape. Ito yung guys, yung isa sa mga ito ay esophageal cancer. Esophageal cancer. Ito po ay ayon dito sa binabasa ko na galing sa website ng hellodoctor.com.ph. Isa sa mga bantang naiugnay sa sobrang pag-inom ng kape ay ang cancer. Bagaman hindi naiugnay ang bantang ito sa mga chemical na nasa mismong kape, ngunit sa temperatura ng kape o iniinom ng mga tao. Yan naman pala guys, hindi ito doon sa chemical na galing sa kape, kundi doon sa temperature, yung sobrang yung init ng kape. Natuklasan na ang pag-inom ng kape na may temperaturang naglalaro sa 60 degrees Celsius ay nakapagpapataas ng banta ng esophageal cancer. Ito ay dahil ang temperatura ng kape ay maaaring maging sanhi ng pamamaga sa mga selula ng esophagus. Gayunpaman, ang ibang mga mainit na inumin ay maaaring magdulot ng ganitong banta at hindi lamang maiugnay sa kape. Kaya maaaring uminom ng kape sa mas mababang temperatura upang mapababa ang bantang ito. Isa pa dito guys, yung cardiovascular disease. Habang ang pag-inom ng kape ay nakapagpapababa ng bantang dulot ng cardiovascular disease, ang sobrang pag-inom nito ay maaaring magkaroon ng kabaliktarang epekto. Take note guys, ang sobrang pag-inom nito ay maaaring magkakaroon ng kabaliktarang epekto. Ito ay nangangahulugan na ang sobrang pag-inom ng kape ay nakapagpapataas ng banta ng sakit sa puso. Ito ay nangyayari dahil ang caffeine ay nakapagpapataas ng presyon ng dugo. Ito ay nagdudulot ng pagbilis ng pagtibok ng puso o pagkakaroon ng abnormal na bilis ng pagtibok nito. Kung ang isang tao ay uminom ng maraming kape araw-araw, ang ganitong posibilidad ay maaaring magdulot ng sakit sa puso sa mahabang panahon. Kaya ang pinakamainam na gawin ay uminom ng kape ng may moderasyon. Yun lang guys. Marami pa akong may share sana sa inyo dito pero medyo mahaba na itong video na ito. Kaya sa susunod na mga pagkakataon, isi-share ko ulit sa inyo. Yan lang guys. Maraming salamat. Sana magustuhan niyo ang video ito. Bago kayo mag-scroll down, scroll up, paki-follow ng page ko, paki-like and share, at mag-iwan na rin kayo ng comment sa baba guys para babasahin ko at re-replyan ko kayo. Maraming salamat!